Chairperson George Erwin Garcia na tumanggap din daw ng maleta. Chairman, magandang umaga po, Chairman, at salamat sa inyong panahon. Sir Ricky, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Sir Ricky, bag na lang. Nawala, naubos na maleta, naubos. Bag na lang po ang sinabi sa atin. Sabi niyo, nagbago-bago na yan, no? Opo, kasi nung unang akusasyon, nung unang aligasyon, naidamay din po ako, siguro hindi lang napansin ng lahat. Nandun po ako sa kahuli-hulihan, 2 talata na malabong-malabo at ako daw po ay 4 na maleta na nabigyan sa isang harap ng isang hotel, katabi ng Ross Boulevard. Ngayon po biglang nagbago na sa isang street na at pagkatapos bag na lang daw po na ibigay sa akin. Naubos na siguro nga po yung maleta. So isipin niyo po, yan po yung mga pagbabago na statement, may tinatanggal, may dinadagdag, merong tapos kahapon po, Sir Ricky, kung napansin nyo, tama po yung binanggit nyo. Kasi po hindi ako nanood kasi nasobrang sa balita na lang. Sa balita. Opo. Kasi po, Sir Ricky, yung po pala parang naging press con at wala pala silang handang sinumpaang salaysay. Yun. Medyo may kaibahan po yan. Tingnan niyo po ang ginagawang strategy nila. Kaya po minsan ang nagdidikta hindi na yung parang leading questions pa, yung parang ang nagsusupplement na yung mga nagdala at hindi yung mismong tao. Nung pong nandun sila sa Club Pilipino, 'di ba po nung binabasa yung statement nila, wala pa palang pirma. At hindi pa pala napapanumpaan. Tapos yung kahapon, si Ricky, ay yun nga po, parang press con, wala pa rin silang sinumpaang salaysay. Bakit ganun po ka-importante yung bagay na yan? Una, pwede pa palang baguhin yung mga sinabi. Depende sa kung inong isasagot ng mga inaakusahan. So, halimbawa po, nagpa-interview ako ngayon kay Ricky Rosales. Kung ano sasabihin ko, pwedeng baguhin ngayon doon sa magiging statement nila. Total, pwede nilang sabihin, hindi pa naman kami nagbigay ng masyadong specifics noon And therefore, binago namin. Number 1. Number 2, kapag po hindi ito napanumpaan, hindi mo sila pwedeng kasuhan ng perjury. Ang perjury po, Sir Ricky, mahigit 6 taon ng kulong yan Right. Samantalang yung pong pagsasabi lang ng kasinungalingan sa pamamagitan ng press con, yan po ay oral defamation lang, mababa po yan. Hindi po ba? So kung halimbawa yung mga nagbabanggit na ganyan, may tinatanggap na lalo't milyon, di ba, hindi na bali makulong ka ng mababang kulong, kesa naman, at least naman may natanggap kang milyon. So more or less, yan po natin mapag-iisipan, napakadali pong ilako ang kasinungalingan at pwede pong kayo, halimbawa nakasalubong ka lang, Sir Ricky, pala ng mga ito. Tapos hindi ka sumasang-ayon sa sinasabi nila, ay damay ka, Sir Ricky. Malamang-lamang ang pangalan mo, inaandyan na. May mga nadinamay ng pong miyembro ng media. Opo, may pari na ng dinamay. At ako po, isipin nyo naman, Sir Ricky, ano naman pong pakialam ko sa flood control? Commissioner elections po ako. Bakit naman po ako madadamay dyan sa flood control? Kahit kakapirasong kalsada, wala nga po akong naitawag. Ako po'y practitioner before at hindi po ako contractor. Medyo napapangiti lang ho ako pero seryosong usapin ho talaga ito. At Chairman, yung binabanggit mong legal nito, parang procedure, napaka-importante ho nito doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ano man ho ang inyong posisyon. Kumbaga, ilabas mo muna kung ikaw man ay nasa kabilang panig o sa kabilang panig. Pero I think yung binabanggit nyong information sa sinumpaang salaysay, sa pagkakaso, napaka-importante nito Kasi kung naninira ka lang ng tao, magsasabi ka lang ng ganyan na wala ka naman ngang tinutungtungan, hindi ka nanunumpa. So hindi ka makakasuhan ng mabigat So ang dali mong baguhin yung testimonya mo. I think yan yung binabanggit mo, Chairman. Opo, at saka hindi po pang korte yung mga pagsasalita nila. Exactly. Yung po pang public opinion. Yes. Yung bang nasira ka nasira na ang iyong pagkatao, nayura ka na ang iyong karangalan, at pagkatapos, tsaka na lang tayo mag-usap pagka may mga korte na. So, ganyan po ang ating kinakaharap sa kasalukuyan. Sana po ay nauunawaan ng ating mga kababayan. Yung pabagubagong statement, kahit po tayo Kahit kayong ang mga anak natin, kapag nagbabanggit ng mga salita, tapos biglang nagbago na naman, alam natin, teka muna, hindi ka nagsasabi ng totoo, nagsisinungaling ka na. Alam po natin yan, napakabilis po natin makaamoy at makakita kaagad noong pagbago ng statement at yung mga makapagdawit lang para lamang masut kung ano yung narrative o kung ano yung gusto nilang istorya. So ano po ang susunod nyong legal na hakbang dito, Chairman? Bilang isang abogado, Sir Ricky, siyempre kinakailangan, hindi naman pwedeng laging ikaw ay
ay lagi na lang patawad. Meron darating sa panahon na kinakailangan din magkaroon ka ng legal na aksyon. So tayo po ay pinag-aaralan na po natin at nag-iimbestiga na rin po tayo na kung sino ba dapat ang madamay sa ating legal action. Hindi pa pwede kasi Sir Ricky na yung nagsalita lang. Kasi kung yung nagsalita ay meron palang karampatan na halaga yung kanyang pagsisinungaling, sino ang nasa likod? Hindi mo ba kapag ka sa ating batas may tinatawag na conspiracy? The act of one is the act of all. Ano ibig sabihin? Kahit ikaw ay lookout lang sa pagnanakaw sa loob ng bahay, pero pag naaresto kayo, kung ano yung ginawa na pagnanakaw sa loob, kasama ka rin dahil lookout ka dahil ito ay conspiracy. Napaka-unfair naman po sa ating palagay, sa katotohanan at doon sa mga nagsasalita rin na maaaring merong nabayaran, paano naman yung mga nagbayad o paano naman yung gumagawa ng narrative o yung nagmamaniobra sa kanila. Dapat din po sila madamay. Kasi po para naman fair at yung po ang tunay na tinatawag natin sa Ricky na hustisya. Opo. So kaya hindi agad-agad kayo a-action dito because sabi nyo, inaaral nyo muna ito at you will go against the masterminds, no? Yung mga nasa likod po nito. Opo, kita niyo po yung pagbabago ng yung mga development. Kung nag-file kagad ako nung una, tapos bigla ngayon may bago na naman, may bagong iba pala aligasyon, nag-iba, o di kahit paano may strengthen mo na yung kaso mo, doon pa lang. Kitang-kita mo na kaagad na may mali at saka meron talagang pagsisinungaling. So, yung po ang ibig nating sabihin. Mahirap po na ang purpose ng iba, mag-file lamang o makapag-file para lang sabihin na at least may ginawa akong aksyon. Hindi po. Kinakailangan airtight ang kaso bilang isang abogado upang hindi ka naman mapahiya. Kasi pagka ikaw ay na-dismiss ng kaso, ay pwede kang file ng kasong danyos dahil malicious prosecution pala. Kinakailangan pinag-aaralang mabuti at upang malaman sino talaga ang dapat managot sa mga kasinungalingan. Sige, yan po'y aabangan namin sa mga susunod na araw. So, Chairman, narito na rin naman kayo. Shift lang ako ng giya ng konti. Itong preparasyon natin sa dalawang magkasunod na eleksyong gagawin natin. Kumusta po matutuloy ba yung BSKE? Naku po, Sir Ricky, maraming salamat. Yan ang tunay na issue Nawawala na po tuloy tayo sa mga tunay na issue. 3 election po ito. 3 nga pala. Napakalalaki. Yung special election ng Dasmariñas, Cavite na mangyayari ngayong August 29, tuloy na tuloy po yan. At pangalawa po yung ating Bangsamoro parliamentary election, kauna-unahan sa kasaysayan ng ating bansa. September 14 naman po yan, tuloy na tuloy din po yan. At siyempre, yung mga naghihinala na baka hindi matuloy ang ating barangay and SK elections na mangyayari naman po ng November 2, makatapos ang undas, wala naman pong batas na sasabing hindi tuloy. Kaya po si COMELEC, patuloy po kami naghahanda. At in fact, nasa rurok na tayo ng paghahanda para sa mga halala na yan. Ayun, sige. Sa mga susunod, alam mo na, talagang busy ka ulit dito sa iba-ibang panayam. At by that time, nakapagsampa ka na ng kaso, Chairman. Sana nga po, Sir Ricky, na po. Talagang maraming salamat sa mga katulad thank you. mo. Salamat po, Chairman. Opo, ng pagkakataon. Salamat po. Magandang umaga po, Sir Ricky. Thank you, sir. Thank you. Chairperson George Erwin Garcia ng Commission on Elections.